Alam ni senatorial candidate Attorney Rodante Marcoleta ang kanyang ginagawa. Yan ang obserbasyon ko. Siya yung uri ng politiko na kailangan ng ating bayan. Kasi pagdating sa experience and qualification, sa tingin ko, overqualified si senatorial candidate Attorney Marcoleta. Tapos kapag nagsasalita si Attorney Marcoleta, talagang alam niya ang kanyang ginagawa at alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Isipin mo mga kaistorya, hindi pa man siya senador pero meron na siyang nakalatag na direksyon kung papalaring mananalo siya sa eleksyon. Kaya para sa akin, don't get me wrong ha, ako, ito real talk lang mga kaistorya. Ako isang botante din eh. Isang botante din ako eh. At bilang isang botante mga kaistorya, naghahanap ako ng mga karapat-dapat na iboboto ko. Diba? Hindi ako magsasayang ng oras, ng pagod at panahon ko para boboto lang sa isang kandidato tapos masasayang lang. Alam naman natin mga kaistorya, maraming mga nakaupo dyan na hindi nila alam kung ano gagawin nila eh. Dinadaan lang sa popularity. Di ba? Dinadaan lang sa pa-cute-cute eh. Dinadaan lang sa pasayaw-sayaw eh. Yung bang problema ng Pilipinas, madadaan ba yan sa pa-cute-cute? Madadaan ba yan sa pasayaw-sayaw? Madadaan ba yan sa pa-acting-acting? Hindi. Ang problema ng Pilipinas, kailangan ng solusyon. Kailangan ng focus. At kailangan ng political will. Yan ang nakikita ko kay senatorial candidate Attorney Rodante Marcoleta. Kaya para sa akin, sayang kung hindi siya mabibigyan ng pagkakataon. Kasi, mamaya, panoorin niyo yung video. Alam niya eh. Alam niya kung ano gagawin niya. At marami siyang mga sa Congress, sa lower house, sa House of Representatives, bilang congressman, marami siyang mga naka-file na bills na very pro-Filipino. Very pro-Filipino, mga kaistorya. Hindi naman natin maipagkakaila na may mga mambabatas na gumagawa ng batas na kung titingnan natin, pakikinggan natin, napakaganda ng batas. Pero kung susuriin natin mabuti, ay in favor pala yun sa iilang sektor lang. Oo. For personal vested interest pala ang mga batas na yun. Pero si Attorney Marcoleta, mga ka-Estonia, kung susuriin mo yung mga final niya ng mga batas, ay naku, napaka-pro-Filipino mga ka-Istorya. At talagang matalino si Attorney Marcoleta. Sa Pilipinas kasi, kailangan natin ng isang leader na hindi lang matapang, kundi matalino rin. Kailangan natin ng tapang. Yung tapang na nasa lugar. In English, political will. Pero hindi lang dapat puro political will. Kailangan din ng talino. Yan ang nakikita ko kay Attorney Rodante Marcoleta. May political will, may tapang, at may talino, at may values. May values.
background check nyo si Atty. Marcoleta kung meron ba tayong narinig or nabalitaang mga kabulastugan. Wala, di ba? Talagang straight yung tao. Bago natin ipagpapatuloy ito mga kaistorya ay uminom muna tayo ito. Genesis Organic Spirulina. Ito yung ating ito yung health routine natin para mamamalagi tayong maliksi din dito at malakas kasi ito ay isang organic food supplement, hindi ito synthetic at marami itong mga nutritional contents na kailangan po ng ating katawan. Ito ay tinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Ito ay mabibili online at sa mga pharmacies at sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Mercury Drug Stores, marami ito. So, inom muna tayo mga istorya. Genesis Organic Spirulina. Mabibili online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Ang dekalidad na spirulina ng bayan. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina. Ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury Drug Stores and pharmacies nationwide. Panuurin muna natin ang isang video interview kay Atty. Rodante Marcoleta, senatorial candidate Rodante Marcoleta. At habang pinapanood nyo yung video niya, i-analyze nyo ang tao. Pakinggan nyong mabuti yung mga sagot niya sa tanong. I-dissect nyo, i-absorb nyo yung mga plano niya para sa Pilipinas. To prove my point. Wala tayong political endorsement dito. Ako bilang botante, karapatan kong magsabi kung sino iboboto ko. Oo, kung sino iboboto. Bilang private citizen, ito iboboto ko, si Atty. Rodante Marcoleta. Pakinggan natin yung interview niya mga kaistorya. Meron mo bang parte ang gobyerno sa ika-asenso ng mga tao? Napakalaki ng parte ng gobyerno RDR. Unang-una, kinakailangan i-provide mo yung mga kondisyon na magaganda. Para sa ganon ay makipaglaban ng isang mamamayan. Halimbawa, yung kuryente, kinakailangan mababa. Magagawa ng gobyerno yun kung gusto niyang gawin sapagkat yun naman ang itinatadhana ng mga batas na ginawa ng Kongreso. Number one, sabi niya, idulot mo sa mamamayan ang kuryente sa isang secure na paraan at affordable na paraan. Hindi lamang brownout ang ating iniiwasan. Pinakamahalaga ron, kailangan matupad yung isang affordable na presyo ng kuryente. Isa sa mga solusyon talaga ay pababain ang kuryente. Kapag ka mababa ang kuryente, magsisipasok ang mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Tayo kasi sa Asia, ang pinakamataas ang rate ng kuryente. Bakit? Pati yung pinagnanakawan na kuryente, ang nagbabayad ay yung mga consumer. Pinagnakawan na kuryente ang nagbabayad kami? Yung mga jumper, sabi ng Meralco, kinakailangan bayaran po ninyo. Bakit namin babayaran? Kasi po, system loss. Isinabatas nila yon. Nakasulat yan sa billing ng kuryente ko. Nakalagay sa billing ng kuryente, halos 6%. 6% ang system loss na hindi mo ginamit pero bawat tao na gumagamit ng kuryente sila nagbabayad. Babayaran mo. Bakit naman kami magbabayad? Hindi naman namin ginamit. Dalawang klase yung sinasabi nilang system loss. Isang technical, isang non-technical. Yung technical, halimbawa pumuntok yung transformer o nasira yung metro nila, mga technical na bagay ito. Yung mga technical na bagay na yun, na pagkawala ng kuryente, sa atin ipababalikat yun. Ang pinakamasaklap doon, RDR, yung non-technical. Ito na yung pagkakamali ng accountant ng distribution utility. Hindi niya naisulat yung tamang gamit siguro. O yung bookkeeper, nagkamali ng kanyang entrada sa kanyang libro. At saka yung napakaraming mga magnanakaw ng jumper, tayo pa rin ang magbabayad. Sabi ko, anong katwiran ito? Halimbawa, Meralco, bago pa kayo
magpasya na pumalaot sa ganyang klaseng industriya, alam nyo na merong system loss. Yan ang nature ng industriya. Pero kahit alam ninyo na may mawawala, dapat legitimate business risks. Lahat ng negosyo may risk eh. Ultimo sari-sari store may risk eh. Ito lamang ang negosyo na walang panganib. Kaya hindi siya kumukuha ng pulis na magbabantay ng jumper. Bakit ba kanya kumukuha ko ng bantay at pulis? Gastos lang yan. Ito tal naman binabayaran nyo. Kaya anong effort ng mga mambabatas? Inilalaban ko sana, pero ang sinasabi ko sa iyo, napakahirap lumaban sapagkat marami kang kalaban. Pero merong nakalagay sa batas na kapag ka halimbawa yung aggregate o pinagsama-samang consumption halimbawa sa isang subdivision, umabot ka ng 500 kilowatt, pwede ka nang kumawala doon sa captive market ng Meralco. Ang tawag sa iyo ay contestable market. Pag naging contestable market ka, pwede ka ngayong humingi ng retailer mo other than Meralco. May mag-o-offer sa iyo mas mababa. Halimbawa sa subdivision Okay, mo, sige. RTR, Paano? nakita mo na 690 na pala yung total na consumption ng subdivision natin. Pwede tayo ngayon kumawala sa Meralco. Pwede pala. Pwede. Paano? Pupunta tayo ngayon sa ERC. Pwede silang magpapunta ng representative nila doon. Pwede rin namang tawagan natin, Madam o Mr. ERC. Napatunayan po namin na dito sa aming komunidad, yung total na consumption ng aming mga kabahayan, lagpas na ng 500 kilowatts. Yun ang threshold eh. Ngayon, asa na po ba yung mga retailer natin? Ito yung sinasabing RCOA. Ito yung Retail Competition and Open Access. Uy, hindi lang pala Meralco. Meron pala mga Merong retailer. retailer. O, halimbawa, paglapit, sabi niya, Mr. RDR, magkano ba ang average na bayad nyo sa Meralco? 11 pesos per kilowatt hour. 850 po sa amin. O, makakatipid ka o hindi? Makakatipid. Makakatipid ka. Ang buong akala ko, buong buhay ko, ako nga, 41 years old na ako ngayon, Meralco lang ang supplier sa NCR. Meron ng retailer, nasa batas yan. Pagkatapos, nagsanib ngayon, 2 o 3 komunidad. Ang tawag naman doon, aggregation. Ang threshold naman yan, 700. 700 O, kilowatt. nakita nyo ngayon, pinagsama yung 3 kasi magkakadikit kayo eh. Oo. Eh, 1,000 pala yung aggregate ninyo. Contestable na kayo. Ibig sabihin, ihiwalay kayo doon sa captive market. Napakaraming sinusuri ko pa din yung universal charge. Ano naman ito? Kasi yung mga kababayan nating maraming pera kasi, hindi na nila tinitingnan, ano ba itong universal charge? Sabi nila, hindi, huwag mo nang tingnan yan. Napakahirap intindihin niya. Basta magparami na lang tayo ng perang pambayad para wala na tayong problema. Pero ako hindi. Inaral ko lang ito. Universal charge. Pati yung pinagkautangan ng dating NPC, dati tayong national power kasi, tayo ang nagbabayad sa pamamagitan ng universal charge. Yung consumer ang nagbabayad ng tayo utang? nagbabayad ng utang. Eh, ba't ikaw, wala naman tayong utang, ba't tayo magbabayad niyan? Nasabi ko, dapat yung pisam na yan ang sisihin natin. Kung hindi naman sila karapat-dapat at hindi naman technically competent, sana wala na tayong utang. Sana hindi na nagbabayad ang Pilipino. Pinahihirapan tayo niyang kuryente na yan na napakaraming sinisingil sa atin nang hindi natin napapakinabangan. Hanggat hindi mo na ibababa ang presyo ng kuryente, there is a continuing violation of that law which was enacted 23 years ago. At pag nasolusyon O, ngayon, mga kaistorya, nakita nyo, di ba? Ang galing, ano? Tapos mararamdaman mo talaga yung sincerity ni senatorial candidate Atty. Rodante Marcoleta. Ang focus ng usapan doon sa video na yon ay sa electricity reform lang muna, ha? Pero tingnan mo naman, mga kaistorya, doon pa lang sa mga electricity reforms ni senatorial candidate Atty. Marcoleta, na makikita mo talaga na alam niya kung ano ang kanyang ginagawa at alam niya kung ano ang kanyang gagawin para ma-achieve yung resulta na ninanais niya. Yun ang isang indikasyon na matalino ang isang tao. Kasi alam niya kung ano yung direction ng kanyang gagawin at ano yung klaro sa kanya kung klaro sa kanya kung ano yung gagawin niya at bakit niya gagawin yun. Di ba? Kung hindi dahil kay senatorial candidate Marcoleta, hindi natin mauunawaan kung ano yung system loss na binabayaran natin sa Meralco
o sa iba pang mga electric companies, di ba? Yung palang system loss ay kuwan pala yun. Yung pala yung mga nasasayang na mga kuryente na hindi naman natin ginagamit. Sabi ni senatorial candidate Marcoleta, yung mga mali-mali ng mga tao diyan sa mga electric companies, yung mga palpak nila, yung palang mga tao ang nagbabayad through system loss, which is, sabi ni Attorney Marcoleta, is unconstitutional. Di ba? Sinabi niya na meron ng statement ang korte na hindi dapat pinagbabayad ang tao, ang Pilipino, sa isang bagay na hindi naman niya ginagamit. Sabi di ba, ni Attorney Marcoleta, hindi tayo pwedeng magbayad sa isang bagay na hindi naman natin ginagamit. At ang isa doon na klarong-klaro na tayo ang nagbabayad kahit hindi naman natin ginagamit ay yung tinatawag na system loss. Isipin nyo yan, mga kaistorya, ilang bilyon yan. Diba? Ilang bilyon yan kung susumahin sa buong bansa ang binabayaran ng mga Pilipino na hindi naman tayo nakikinabang. Bakit hindi gawan ng paraan ng gobyerno yan? Bakit hindi gawan ng paraan ng mga electric companies yan? Yung sinasabi nilang ninanakaw na kuryente, nasasayang na kuryente. O ba't tayo? Ba't kailangan tayong mga Pilipino ang papasan dyan, mga kaistorya? Nakita yan ni Atty. Marcoleta at yun ang isa sa mga priorities niya dyan sa Senado kapag siya ay nanalo sa eleksyon. At ang target niya, mga kaistorya, pababain ang presyo ng kuryente. Posible ba yan? Feasible ba yan? Yes! Posible yan, mga kaistorya. Ano yung isa sa mga gusto niyang mangyari? Yung 12%, tanggalin na yan. 12% VAT, tanggalin. Tapos, yung system loss, hindi na natin babayaran. At dalawa lang yun sa napakaraming electricity reform bills na nakalatag sa mesa ni Atty. Marcoleta. O sino makikinabang, mga kaistorya? Tayong mga Pilipino. Kaya sabi ko nga, ito si senatorial candidate Atty. Marcoleta, napakasayang kapag hindi ito makapasok sa Senado, mga kaistorya. Kasi, diyan kasi sa Congress, mga kaistorya, sa Congress, lower house, at diyan sa Senate, mga legislators kasi yan. They are legislators. What do you mean by legislators, mga kaistorya? Legislate. Ang talagang trabaho nila, ang talagang trabaho nila dyan ay ang gumawa ng batas. Gumawa ng batas para sa bayan, para sa mga Pilipino. Nakuha nyo? Yan talaga ang trabaho ng mga congressman at ng mga senador ay gumawa ng batas. Hindi ang magpa-cute, hindi ang gumawa ng pelikula. Hindi ang sumayaw, kumanta. Hindi ang maglaro ng basketball. Yun talaga, di ba? Gumawa ng batas, gumawa ng batas para sa bayan, para sa mga Pilipino. Yun talaga ang trabaho nila, mga kaistorya. Ang gumawa ng batas para sa bayan at para sa mga Pilipino. At nakikita ko na talagang mapapakinabangan ng mga Pilipino at ng Pilipinas si Atty. Rodante Marcoleta kung gagawin yung senador o kung gagawin nating senador. Hindi lang siya matalino. May values pa ang tao. Matapang.
sa lugar may political will. Yan ang nakikita ko kay Atty. Marcoleta. Mag-research kayo tungkol sa kanya. Di ba, mas lalo nyo siyang ma-appreciate. Mas lalo nyo ma-appreciate ang tao. Ito ang klase ng politiko na hinahanap ng Pilipinas. Alam niyo mga kaistorya, doon pa lang sa electricity reform bills niya, napakaganda na, no? Pero hindi lang yan, mga kaistorya, marami pa siyang nakalatag ng mga bills na sabi niya, hindi lang pinapansin dyan sa lower house, eh. Kasi bilang nasa minority, eh. Pero sana'y mabigyan ng pagkakataon ito. Alam niyo, mga kaistorya, sana magising na tayong mga Pilipino. Nasa 21st century na tayo. 21st ba? O 22nd century. Tapos na yung noon na ang election ay popularity game. Tapos na. Noon pa tayo naghihirap, nagsasakripisyo mula sa ating mga kanunuan hanggang ngayon. Papayag ba tayo, mga kaistoryan, ha? Ang mga anak natin, magiging mga anak ng mga anak ng mga anak natin ay yun at yun din ang mararanasan. Panahon na, mga kaistorya, na mag-evolve na tayo sa pagpili ng iboboto. Mag-evolve na. Tapos na yung mga popularity, pa-cute-cute. Hindi. Dapat talaga ang mga voters ngayon ay qualification centered na. Qualification-based na tayo kapag tayo ay namimili. At isa sa napupusuan ko, ito, si Congressman Attorney Rodante Marcoleta, mga kaistorya. Ano masasabi nyo sa pinag-usapan natin ngayon? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanonood sa aking TikTok account or Facebook page, please don't forget to follow, like, comment, and share. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.